Okay, ayan. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ka-Indi. At ito na po yung ating inaabangan na isang maginoong debate sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao and Brother Melchor Manalili. So bago po tayo magumpisa, so pa-share po nung ating live at ayan. So, wait lang yung aking ano. So, ngayon po ay magkakaroon tayo ng ating isang maginong debate sa pagitan nga po ng ating kapatid, so ulit, ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao and Brother Melchor Manalili. At syempre, kasama po natin ngayon ang gwapo-gwapo nating moderator, Brother Yeah, Nash Benavides. yeah, of course. Siyempre, mga gwapo po yung ating mga debatista. So, kailangan ng gwapong moderator. So, hindi na po natin siguro patatagalin at sa lahat po ng mga nag-antay ng ilang linggo at ngayon po ay sa awa ng Diyos at natuloy na po yung ating friendly discussion po ng ating dalawang kapatid na ah, magpapahayag ng kani-kanilang pananampalataya. So, Brother Nash, Yun, thank you so much. So, check mic muna, malinaw ba ako? Ayun. yes, yes. So, Sino pala yung sino yung affirmative? yes, our topic for today, pag-usapan natin is all about um, OSAS is biblical, tama ba? No? Tamang Tam aral ang Tamang osas. aral ang OSAS. Ayan, no? Sorry. So, ang pinaka-topic natin, ang title is Tamang Aral ang OSAS. No? Ang affirmative dyan is si Brother Mark Pumbao ng Born Again, I think. And ang negative naman ay sa panig ng RCC na si Brother Melchor Manalili. So, anyways, before we begin, so magitin muna natin ang ating rules and regulations. No, ang ating rules and regulations dito sa ating in defense, no? Number one, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number two, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds time. At ang 20 seconds time na yan ang moderator ang magbabantay. Number three, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, wala nang paliwanagan. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stance. Sa cross-examination, maaari na magtanong ng examiner kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa tema. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ng paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the moderator and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Number 13, no showdown. No? Nasasabihin, o pag nabasa ko, aaminin mo, talo ka na. Wala po tayong gano'n ha. So, ang time check natin, 10:07, and then 5 minutes conclusion. So, sa mga debater natin na nakarinig ng ating rules and regulation in time, agree po ba kayo? Yes po, Yes, agree. yes. Yes. Okay, sige. Kung agree kayo, Sis Dad, ready na ba ang ating 10 minutes para sa ating affirmative? Ito muna, sino yung yung affirmative? Si Mark Kumbao, nasabi ko na, Uncle Mel. Hmm, So, Sis Nad, ready ka na ba sa time mo? Yes. Wait lang ha. Okay. So, ready na po ba si Brother Mark Umbao para Yes po po, sa ready kanyang na. 10 minutes na tindigan para sa ating affirmative side? So, Brother Mark, time start now. Okay, simula na po ako, no? Ipauna ko na, no?
Ang OSAS na pinaniniwalaan ko ay kasiguraduhan ng kaligtasan. Yung pangako ng kaligtasan ay natanggap na ng isang mananampalataya na born again, tinubos ni Yahushua, yung nasa Diyos, yung pangako, tinanggap niya na, yung kaganapan, yung kalubusan noon ay nasa sa second, sa new earth and new heaven pa. Kaya hindi na siya mapapahamak dahil pinangakuan na siya, di ba? Pinangakuan na siya ng kaligtasan ng Diyos, kaya yung kaligtasan niya sigurado na hindi na mawawala. Okay? Sana maging malinaw, wag nang paikot-ikot sa topic na 'yon. Yung pangako ng kaligtasan na nakamtam na ibigay na sa isang mananampalataya. Ngayon, dahil naibigay na yung pangako, ang kaganapan nun, ang kalubusan nun, nasa heaven, sa new heaven and new earth, pero hindi na yun mawawala. Hindi na yun, wala kang mababasa tayo na babawiin yun. Pagka pinangako na sa iyo, pinagkaloob na sa iyo yung pangako ng kaligtasan, babawiin pa ng Diyos yun. Walang ganon. Walang ganon. Para hindi na paikot-ikot. At gusto kong sa simula pa lang, linawin ko na wala sa turo ng OSAS na hindi magpapatuloy sa pagpapakabanal, sa pagsunod sa kautusan, at pagpapakabuti at pagmamahal. Wala sa turo ng OSAS yan. Wala. Sana maging malinaw na tayo para hindi pa ikot-ikot. Para hindi pa ikot-ikot, wala sa doktrina ng OSAS na hindi magpapatuloy sa kabutihan, sa pagsunod sa kautusan, sa pagpapakabuti at pagmamahal sa kapwa. Okay? At sa Diyos. Wala sa turo ng OSAS yun. Ngayon, linawin ko ang OSAS para sa ating mga tagapakinig. Ang OSAS ay ang kahulugan nito ay ang OSAS ay ang mabuting balita ng kaligtasan o yung ebanghelyo. Kaya sino man ang hindi sang-ayon sa mabuting balita ng kaligtasan o sa ebanghelyo ay hindi yan kapanalig, hindi yan anak ng Diyos, hindi yan makadiyos, hindi yan sa Diyos. Linawin ko lang, ang OSAS, ang ibig sabihin ng OSAS, minsan ka maligtas, ligtas ka na magpakailanman. Kasi yun yung mabuting balita ng kaligtasan o yung ebanghelyo. Kaya sana maging malinaw, ang sino man ang kumakalaban, hindi naniniwala sa mabuting balita o yung ebanghelyo, ay hindi sa Diyos yan. Ano nga ba yung mabuting balita? Ito yung mga kahulugan ng mabuting balita o yung ebanghelyo. Kasiguraduhan ng kaligtasan. Binayaran ni Yahushua ang lahat ng ating kasalanan. Hebrew 9:12, Hebrew 10:14, John 10:28-29, Acts 20:28. Pangalawa, inaring ganap o matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Yahushua sa cross of Calvary. At yung talata, Romans 4:1-5, 1 Corinthians 6:11, Hebrews 10:10, Titus 3:7. Pangatlo, pagtanggap ng regalo ng Diyos, 'di ba? Hindi yan tatanggapin sa kabilang buhay. Ngayon pa lang tinatanggap natin yan. Saan niya mababasa? 1 John 5:10-11, Acts 2:47, Galatians 3:22, John 3:16, Ephesians 2:8-9. Inalis tayo sa ilalim ng sumpa sa pamamagitan na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Romans 7:6, Romans 6:14, Philippians 3:9-11. Pagsiselyo ng Holy Spirit at pinagkalooban tayo maging anak ng Diyos. Ephesians 1:13-14, Ephesians 4:30, 1 Corinthians 6:19-20, 2 Timothy 2:19. Okay. Itong OSAS sa pininiwalaan ko ay may tatlong stages. Okay? Maaring napakinggan na ni Brother Melchor to sa ibang debate ko dahil na-present ko na rin, pero i-present ko pa rin para at least malinaw sa mga nakikinig. Okay. Unang stage, believe in one God.
Ang talata, Exodus 23, Deuteronomy 5:6, Mark 12:29 and 30, Deuteronomy 6:4. Ang isang Diyos na ito ay ang Diyos Ama. Ano ang talata? Ulitin ko po isa lang ang Diyos. Dapat ang osas na pininiwalaan ko ay may tatlong stage. Ang unang stage, maniwala sa isang Diyos. Hindi pwede tayo maniwala sa tatlong persona, higit sa isang Diyos, yung mga santo, dinidiyos, yung mga anghel, Diyos, hindi pwedeng ganon. Isa lang ang Diyos, at ang Diyos niyon, ang Diyos Ama. Ito yung mga talata, Ephesians 4:6, Malakay 2:10, 1 Corinthians 8:6, John 17:31. Okay? Itong isang Diyos na to, walang ibang Diyos. Ang isang Diyos na to, sa 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh. Tapos itong isang Diyos nahayag sa laman, at nung nahayag siya sa laman, sa John 3:3-8, ipinangaral ng isang Diyos na ito yung kailangan tayong ipanganak muli. Mark 16:16. Supporting verse niyan, Mark 16:16. Kailangan ipanganak tayong muli. Okay? Ito yung stage 2. Papasok yung stage 2. Be born again. Okay? Anong talata? John 3:3 and 7, Titus 3:5-7, 1 John 4:7, 1 John 5:9, John 1:12-13, 1 Peter 1:3, 1 Peter 1:23. Okay, lahat yan, tungkol yan sa born again. Kaya kailangan tayo ipanganak na muli. Colossians 2:13-14, okay, tsaka yung Galatians 20-21, ito sabi, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Kapag na-born again pala tayo, nawawala tayo sa ilalim ng kautusan, dahil kung nasa ilalim ka pa rin ng kautusan, walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Kaya wala na tayo sa ilalim. Yung mga na born again, linawin ko lang, yung mga na born again, ipanganak muli sa Espiritu, sa tubig at Espiritu, bautismo at pagmamahal, at sa salita ng Diyos, ay ibig sabihin Espiritu, salita ng Diyos, at pagmamahal. At yan ang meaning ng Espiritu. Kapag na-born again na tayo, wala na tayo sa ilalim ng law, kundi nasa ilalim tayo ng grace. Romans 7:6, Romans 6:14, Philippians 3:9-11, tapos Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Diba? Sa biyaya, okay? Nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mapakikita mo yung stage 1 ko, pagsampalataya sumasampalataya, nananampalataya. Yun yung stage 1 Kaya tama yung nagpaparallel siya dun sa talatang ito, sapagkat sa biyaya, di ba? Pag na-born again ka, wala ka na sa ilalim ng law, kundi sa ilalim ka na ng biyaya. Nangaligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Okay? Hindi sa gawa natin, sa kabutihan natin, hindi. Ito'y kaloob, regalo. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ano ba itutukoy na gawa? Tungkol dito sa kautusan. Sabi nga, yung nagiging inaari mong ganap ka or matuwid ka sa pamamagitan ng gawa, ay wala ka sa ilalim ng biyaya. May talata yan, mamaya babalikan ko yan. Upang sino man ay huwag magmapuri. Ibig sabihin, okay, nagpapakabanal tayo bilang mga born again. Last 1 minute. Oh, wow. Okay. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil tayo ay hindi para maligtas gaya ng ginagawa kapag nasa ilalim ng kautusan, kundi gumagawa tayo ng kabutihan dahil bunga ng pag-ibig. Sumusunod tayo sa kautusan, nagpapakabuti tayo, nagpapakabanal tayo, nagmamahal tayo, dahil ito'y bunga ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa stage 3, yun na yung stage 3, being in love with God by loving your neighbor. 1 Corinthians 13:4-8, Mark 12:30-31, John 15:12-13, Romans 13:8-10. Yun sabi, pag may sa John 1 John 3:14, nalalaman natin na tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y ibig sa kapatid. Ang hindi umiibig ay hindi nananahan okay.
Okay, salamat. Okay, time is up. So, bago lang sa akin. So, time is up po. Nakamute ka, Moderator Nash. Oo nga, ba't ako nakamute? Yan. So, dyan na po nagtatapos ang ating first stand ng ating affirmative. So, dadako na tayo sa question and answer, cross-examination. Ready ka na ba, Uncle Mel, para sa yung cross-examination para kay Pwede nga, brother? naka-ano pa si Mark Umbaw naka-mute. Bro Mark, nakamute ka po. So, kung ready na po yung ating negative side para sa kanyang cross-exam. So, Brother Mel, you have 7 minutes. Tama, 7 minutes. So, time start now. Stop muna. 7 minutes o 10 minutes yung unang tanong? 7-7 lang. 10-7. 10-7 lahat. 10-7. So, yung cross-exam, 7 minutes. Okay? So, okay, ano natin? Okay, bro Mel, 7 minutes. Time start now. Okay. Yung mga alagad na pinili at naging follower ni Kristo, kapag tumalikod ba sila, may kaligtasan ba o wala? Categorical. Wala po. Categorical, no? Walang kaligtasan. Categorical Pero, question. yung mga di ba ako tapos, Brad? Moderator, di pa po ako Moderators. tapos sumagot. So, Time hanggang stop. patapusin muna natin siya. Post time muna tayo. So, Hindi ko sumasagot kasi siya. narinig. Nagchachapi siya sa akin. Nagchachapi siya. So, ganito. At ano muna tayo? Sound check muna tayo. Nagchachapi siya sa akin. Sound check. Uncle Mark, pwedeng magsalita ka muna. Naririnig ako. Hello, mic test. Hello, mic Naririnig. test. Hello, mic test. Hello. Narinig mo siya, Ako Uncle Mark. naririnig mo? Naririnig niyo ako. Narinig. Malinaw? Malinaw ka sa amin. Naririnig mo si Mark. Kasi minsan nagsasalita, hindi ko naririnig, nagchachapi. So, ulitin ko na naman. Okay, teka muna. Okay. So, meron ka pang 6 minutes and 29 seconds. So, sayang. Okay. So, yun yung ating, doon tayo nag-time pose. So, ready na ba? Or okay na ba? Okay, Ito, 6 minutes. pasagutin muna natin si Brother Mark. Then kapag sumagot ulitin ko lang muna yung tanong ko. Kasi hindi ko alam na sumasagot na siya. Hindi pa naman tapos yung tanong ko. Nawawala yung ano. Sige, pakiulit yung tanong mo, Uncle. Yung bang pag ang mga alagad ba na hinirang ni Jesus ay tumalikod sa kanya at hindi na sumama, may kaligtasan ba o wala? Categorical. Merong kaligtasan o walang kaligtasan? Sagot na po ako Okay, walang kaligtasan. Okay, walang kaligtasan. Pero sana maging malinaw yung tatlong stages ko. Kapag nasa pangatlong stage tayo, walang tatalikod na ipinanak na sa espiritu na nagbubunga na ng pag-ibig. Pag nandun ka na sa tatlong stage, ang ibig sabihin nun, tiyak ang kaligtasan, nakamtam mo na yung pangako, hindi na mawawala ang pangakong yon ng kaligtasan, ang kaganapan no, nasa new heaven and new earth, hindi na yun mawawala. Okay. Next question. So sabi mo, yung pinangakong kaligtasan, sigurado na yon. So si Jesus, pinangakuan yung mga alagad niyang hinirang ng kaligtasan at ito ay tumalikod. Hindi ba mawawala ang kaligtasan nila o mawawala? Categorical. Yung pinangakuan ni Jesus ng kaligtasan at nagsitalikod, mawawala ba ang kaligtasan nila? Oo o hindi? Hindi mawawala doon sa tatlong nakamit niya yung nakarating siya sa pangatlong stage. Kapatid, linawin ko lang wala akong pagtatalo, yung tumatalikod wala sa Diyos talaga yan. Next question. Okay, next question. Okay. So, yung mga tao na pinangakuan ni Jesus ng kaligtasan magpakailanman, ngunit hindi naman ito sumusunod, may kaligtasan bang matatamo yon? Yes or no? No. Kapatid, hindi lahat ng tao pinangakuan. Gusto ko maging malinaw sa iyong kaisipan, kapatid. Hindi lahat ng tao pinangakuan. Okay?
ang pinangakuan, yung nanampalataya. Linawin ko lang kapatid para hindi tayo paikot-ikot. Sumampalataya na born again at nagbunga ng pag-ibig. Ito ang pinangakuan, ito ang may garantiya ang kaligtasan. Yung hindi nakaabot sa pangatlong stage, walang garantiya ang kaligtasan. Okay? Maaring maligtas pero hindi garantiya. Next question. So, gusto ba ng Diyos ang lahat ng tao maligtas? Yes or no? Puro categorical lang tanong ko. Yes or no? Yes, Gusto ba lahat. ng Diyos ang lahat ng tao maligtas? Yes, lahat ng creation, kinreate niya, lahat ng tao, kalooban ng Diyos na maligtas. Pero hindi lahat nakaabot sa pangatlong stage. Okay? At may dalawang klaseng pananampalataya at may dalawang klaseng gawa. Unang, yung isang pananampalataya, patay, isa buhay. Yung isang gawa, under law. Yung isang gawa, pag-ibig. Linawin ko na para magka-idea kayo, kapatid, kung ano ang osas na tinatayuan ko. Next question. Okay. Sabi mo kami na pili lang yung mayroong kaligtasan. Ngayon lahat mayroon na. Alin ba yung tama? Pili lang o hindi lahat pinagkalooban o lahat gusto ng Diyos na pagkalooban ng kaligtasan? Alin yung tama dun sa dalawa? Hindi po lahat pinagkalooban ng pangako ng kaligtasan. Hindi po lahat. Kapatid, linawin, makinig po kayo. Yung nanampalataya, na ipanganak, na born again at namunga ng pag-ibig. Linawin ko kapatid para hindi ka na paikot-ikot. Ha? Hindi lahat pinagkalooban ng pangako. Ang pinangakuan, ang binigyan lang ng pangako ng kaligtasan, yung nanampalataya, na born again at namunga ng pag-ibig. Hello, loading ako. Next question. Loading ako, loading. Stop the clock muna. Hindi ka loading. Stop the clock. Hindi ka loading. Parang nag-loading ako. Okay. Stop the clock. In-stop ko saglit, Bromel, no? Ay, Loading Bro na. Nash. Stop the clock. Yes. Nag-loading. Pero okay ka Okay. naman, Bromel, hindi ka Okay, loading. sige kayo. Okay. Continue. 2 minutes and 48 Okay. seconds. So, hindi lahat pinangakuan ng kaligtasan ng Diyos. Time resume. Yes or no? Yes, hindi lahat pinangakuan. Ang pinangakuan lamang yung, ulitin ko ulit, para maging malinaw, kapatid nanampalataya sa isang Diyos, na born again, ipinganak, namunga ng pag-ibig. Linawin ko ulit, kapatid. Nanampalataya sa isang Diyos, ipinganak muli at nagbunga ng pag-ibig. Yan ang pinangakuan. Hindi po lahat pinangakuan, pero lahat kalooban ng Diyos maligtas. Next question. Okay. Okay, sabi mo hindi lahat. Pero sang-ayon ka na lahat ng tao nais at gusto ng Diyos na maligtas? Yes or no? Yes, kaya nga siya nagkatawang tao eh. Kaya may nag-iisang Diyos sa heaven, nagkatawang tao para abutin yung kababaan natin. Yung hindi mo kaya kapatid na matupad yung 100% yung kautusan, ang Diyos na buhay, yung nag-iisang Diyos na yan, ang gumanap na nun. Dahil nga ang kalooban niya ay maligtas tayong lahat. 3 stage lang yan kapatid, 3 stage lang yan para ma-achieve natin ang kaligtasan. Hindi to kulang, wala ka ng kautusan laban dito. Next question. Yung matuwid ba na matapos makalasap ng kaloob ng Diyos at tumalikod at hindi na kumilala sa Diyos, may kaligtasan pa ba yon? Kapag ayaw niya na maniwala sa Diyos at gusto niya na wala na talagang Diyos kahit nauna niya niyang naniwalang may Diyos at binaliwalaan niya na walang na talagang Diyos. Walang kaligtasan, kapatid. Oo, walang kaligtasan. Malinaw din sa isang walang kaligtasan, walang kaligtasan. Yung mga matuwid, hindi ko sasabing ligtas kapatid, ang osas save, hindi matuwid. Linawin ko lang kapatid once save, hindi minsan ka naging matuwid ka na magpakailanan. Walang ganun hindi ganun ang doktrina ng osas. Minsan kang maligtas, ligtas ka na magpakailanman. Hindi ka natatalikod dahil ang Diyos na binili ka na ng dugo ni Yahushua. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Binili ka na, pag-aari ka na ng Diyos. Kaya wala ka ng paraan para tumalikod dahil nagbubukan yung pag-ibig mo ang magpapanatili na manatili ka sa Kanya. Malugod mo siya, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya, manatili ka sa Kanya dahil may pag-ibig ka na. Ayan kapatid. Next question.
Okay. So, sabi mo, yung pinangakuan ng kaligtasan, ligtas na yon magpakailanman. Paano naman yung pinangakuan, ngunit hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos? May kaligtasan ba yon o wala? Time is up. Wala. Time is up. Sagutin ko pa ba? Sis Nad, go ahead. Time is Sagutin up. ko. Okay. Moderator, may sinasabi yata. Pero time is up na tayo Okay. Go ahead, Miss Moderator. Sis Nad, go ahead. Ikaw mag-host. Hindi na sige. Hindi. Kasi time stop na tayo. Pero sabi ni Brother Mark kung pwede daw niyang Pwede ko ba sagutin. sagutin? Romel? Pasensya na mga Angel. Oo, kasi time stop. Pwedeng dalhin niya na lang sa rebuttal. Okay. Ronash? Yes. So, Brother Mel, ready ka na ba para sa iyong negative side? So, time start now. Meron kang 10 minutes. Time start. Unang-una, medyo parang kontra-kontra yung sinasabi, no? Pinili lang ng Diyos, no? Yung mga para pinangakuan ng kaligtasan, sabi niya, no? Pili lang. Pero ang gusto ng Diyos, nais niya ay maligtas lahat ng tao ayon sa Timoteo 2:4, no? So ang Diyos pala nagnanais na ang lahat ng tao maligtas. Pero ang paniwala ng once saved always saved, pili, namimili ang Diyos. Ang Diyos wala nga, sabi nga ng Biblia, walang tinatangi ang Diyos. Pero yung once saved always saved nito, pili lang. No? Kung magbabasa tayo ng Biblia, sabi niya, walang tinatangi ang Diyos. Lahat, gusto niya lahat ng tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan. No? Lahat, pag sinabing lahat ng tao, yun yung tinatawag nating mga all humanity, no? All human, no? All human beings, gusto ng Diyos na kasama niya sa kanyang kaharian. No? Kaya nga dati ang pinili niyang mga Israelites, no? Bagamat ito ay matitigas ang ulo, pinili niya, no? Yung iba ron ay napahamak, mga namatay sa ilang. Pinili ng Diyos yan, binigyan at pinangakuan niya na sila ay ililigtas niya. Pero yung iba, hindi nilasap yung kaligtasan na inaasam nila. Bakit? Kasi sumuway. No? Biro mo, pinili na yun. Bayan na ng Diyos yun. Kinilala na sa Old Testament mo na magsasaysay. No? Hindi rin sila nakatikim ng lupang pangako. Bagamat pinili at hinirang sila ng Diyos upang makamtan yung pinangakong Pero hindi mga naligtas yung iba ron na mga matay sa ilang. Namatay sa mga tuklaw na makamandag na ahas. Hindi na save. No? That time. Kaya dito natin makikita, no? Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas sa kanila pili, no? Mawawala ang kaligtasan na yan, no? Nasa sayo na yan, no? Nasa sayo yan kung iwawala mo yan o hindi. Ang kaligtasang pinangako ng Diyos para sa lahat, no? Nandyan lang yan. Nawawala yan sa tao. Kaya nga, work out your salvation. Iwo-work out mo yan. No? Saan mababasa yan, no? Dito sa Philippians chapter 2 verse 12, no? Sabi rito, Philippians 2:12, basahin natin para makita natin na work out your salvation. Sabi doon, no? Basahin natin. No? Work out your salvation. Sabi doon sa Philippians 2, sabi rito. Sabi rito, then lose it together. Instead, for a lifetime, we must work out our salvation with fear and trembling. Philippians 2:12. Kinakailangan i-work out natin yung salvation. No? Totoo, nandoon yung kaligtasang pinangako ng Diyos para sa lahat ng tao. Nais ng Diyos ang lahat ng taong maligtas. Walang sinabi ang Diyos na pipiliin ko lang ang maliligtas. Walang ganon, no? Hindi yan turo ng once save, always save. Ang Diyos walang tinatangi. Sabi nga, maging Hudyo at Grego, maging Hentil o Malaya, hindi na kayo iba, iisa na tayo kay Kristo. Kaya ang salvation ay para sa lahat, hindi dun lamang sa pinili.
Pinangakuan tayo ng kaligtasan ng Diyos? Yes, dahil ang Diyos pag nangako, sigurado. Kaya nga yung kaligtasan ngayon ay pinapa-work out sa atin. No? Gagawin natin yun. Hindi yung hawak lang natin yung salvation na yun. Hindi naman tayo nagwo-work out. Hindi yun, baliwala yun. No? Walang ganon. Hindi yun ang tunay na one save, always save. Iba naman yung one save, always save na bilit nitong ating kaibigang si Mark Cumbao. Alam niyo kung bakit? Sa ibang sekta, kahit nagkakasala na, ligtas na rin sila, no? Hindi niya inaano, iba yung view nito, no? So, ibang osas naman ito. Meron itong tatlong stages, no? Yung believing one God, meron din ang simbahang Katoliko niyan. Be born again, meron din ang simbahang Katoliko niyan. Di ba? Doon sa John 3:3 hanggang 3:5. At saka being love with God. Yan. Sa Catholic, meron din yan. No? E di nasa Catholic din ang salvation na sinasabi mo, one save, always save, na kinategory mo sa tatlong stages. No? So, ang stages pala ng one save, always save, hanggang doon lang sa tatlo. Tandaan natin, ang kaligtasan ng Diyos, no? Walang hanggan niya. No? Gumagawa at gumagawa ng paraan ng Diyos sa anumang paraan, lahat gagawin niya para ang lahat ng tao ay maligtas. Pero ang tao ang umaayaw at sa kanyang free will ang nasusunod kung bakit hindi niya na-attain ang pinangakong kaligtasan ng Diyos na hindi nawawala. Tandaan mo, pag ang Diyos ay nangako ng kaligtasan, sigurado yan. Ito ay hindi mo lamang makakamtan kapag ang salvation na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa iyo ay hindi mo wino-work out. Ayon doon sa Philippians chapter 2 verse 12. Work out your salvation. Hindi yung, halimbawa, tinanggap ko si Kristo, nandoon lang ako sa bahay, tulog kain lang ako dito, hindi naman ako gumagawa ng anuman. Paano ko maiwo-work out yun? Di ba? Kaya yung sasabihin natin na pinangakuan tayo, sigurado na ang kaligtasan. Yes. Ang Diyos pag nangako, siguradong kaligtasan. Pero, hindi yon ang punto doon. Kapag tayo ay binigyan ng kaligtasan ng Diyos, kinakailangan yung kanyang pangakong kaligtasan na yon ay tayo ang gaganap. Kaya nga sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? No? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. To err is human, to forgive is divine. Doon natin makikita. No? Magagawa tayo. Kasabihan yan. Kahit saan lupalop ka ng mundo. Sayings nila yan. Kaya yung sasabing one save, always save, no? Kapag natalikod, ay sinasabi mo kanina ay hindi maliligtas. Hindi yun osas. Kasi sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kinakailangan tapat tayo sa Diyos. Doon sa Mateo chapter 10 verse 12, no? Chapter 10 verse 22 pala. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mateo 24:13. Kinakailangan maging tapat tayo sa Diyos para tayo ay maligtas. No? 'Yun ang tunay na one save, always save. Yung mananatili kang tapat. Pero kung hindi ka namang tapat, no? Nasaan yung one save always mo diyan? One save always save mo diyan. Kinakailangan maging tapat dahil si Jesus na nagsabi, ang mananatiling tapat ang siyang maliligtas. Ayan. Kaya nga pinapasuot tayo ng mga baluti. Isuot ninyo ang mga baluti ng armor of God. No? Kinakailangan pa na yung magkaroon ng mga armor panlaban dun sa mga palaso, mga bitag ng diablo. Kaya yung armor na yon, yun ang ating panlaban para ma-attain natin yung sinasabi nating kaligtasan. Di ba? Suot nyo yung helmet of salvation, belt of truth, breastplate of whatever. Di ba? Nandoon yun sa Ephesians. No? Yun ang dapat nating isusuot, i-workout natin yun. Yun ang pinapa-workout doon. No? Sabi nga, di ba? Isuot ninyo ang mga baluti. Yung mga baluti na yan ang magiging kasangkapan para tayo ay naging tapat, no? Kaya hindi po pwede yung sasabihin na one save, always save. Eh, hindi ka naman, no, nagagawa. Doon natin makikita, no? Okay, yan ang big gusto natin. Kinakailangan i-work out. Hindi yung sasabihin natin na naging born again tayo. Naniwala tayo sa Diyos. Tandaan natin,
Ang demonyo, naniniwala rin yan sa Diyos. Pero kahit kailan, hindi yan nakatikim ng kaligtasang pangako ng Diyos para sa kasangkatauhan. No? Kasama na ng Diyos yan noon. Naglilingkod sa Diyos yan. Nagrebelde sa Diyos. Hindi naka-attain ng kagaya ng sinasabi mong once saved, always saved. Kaya yung mga paniniwala ng mga born again na once saved, always saved na yan, hindi yan turo ng mga apostles. Yan ay galing lamang doon. Hindi mo pa nga sinama yung tulip. May tulip pa yan. Kasama yan doon sa tulip ni ni sino tong si Calvin. Kay John Calvin yan, once saved, always saved. No? Kay John Calvin. Meron pa yan. Nakalimutan nyo yata. Yung tulip, i-google mo kung ano ibig sabihin ng tulip. Meron pa yan. Hindi mo lang sinama. No? Kaya dito natin makikita. Pakisabi lang kung tapos na yung oras ko. Okay pa ba yung oras ko? Hello? Romel. Sige lang, May oras pa tuloy. ba ako? Yes, last 25 seconds. Hindi ko na, kala ko wala nang tao dito eh. Wala na. Sige lang kasi nag-stand ka. Kaya dito natin makikita na yung once save, always save na yan, gawa-gawa lang yan ng mga protestante na hanggang ngayon patuloy na pinapakalat. Walang tinuro si Jesus na once save, always save. No? Kung meron talagang once save, always save, yung mga demonyong nagrebelde sa Diyos, nakasama niya sa langit, no? Kilala na nila ang Diyos. Hindi nakalasang ng once save, Time is always up. save. Time is up. And time na. Yan, maraming salamat, Uncle Mel, sa iyong presentation. So, dadako na tayo sa 7 minutes question and answer. Ready ka na ba, Brother Mark? Yes po, ready na po. Okay, kung Okay, ready. okay, sige. Brother Mark, so kung ready ka na, so time start now, 7 minutes. Okay. Unang tanong ko, Brother Melchor, sabi mo kontra-kontrahan, may pinili at may pinili pero lahat ng tao nais ng Diyos maligtas. May pinili po ba at yung ang Diyos ba may pinili at hindi naman lahat naligtas? Tama po ba o mali? May pinili siya para maglilingkod sa kanyang simbahan. Pero kahit pinili yan at hindi ka pinili, kasama ka doon sa nais ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. No? Yun. Yung mga pinili, mas malaki ang pasanin niyan at mas malaki ang responsibilidad niyang kakaharapin kesa doon sa hindi pinili. Pero lahat yan, kabilang sa sinabi ng Diyos, lahat gusto niyang maligtas. Follow-up question ko, no? Sa bibig mo nang galing, sa bibig mo nang galing, nagkokontra-kontrahan. Pero sa bibig mo rin nang galing na may pinili, pero hindi naman lahat naligtas. Teka muna, Mr. Moderator, objection. Mamaya na siya mag-comment. Time is stop. Ang tanong doon, sang-ayon ka ba o hindi? Post time muna, post time. Huwag kayo mag-usap. Uncle Mel, kapag may i-direction niyo sa akin. Ang Kalumbaw, ganun din. Pag may comment, direction niyo sa akin. So, ano yung objection? Ano yung objection? Mr. Moderator, yung objection. Kung mamaya na siya mag-comment, magtanong lang siya. Mamaya siya mag-rebat dun sa sinasabi ko nagpakontrahan. Okay. So, Uncle Mark Kumbao, may objection ka ba? Counter? Ang counter ko, patanong yon kapatid. Galing sa bibig mo na may pinili pero hindi naman lahat pala naligtas. Pero nais ng Diyos lahat maligtas. Saan doon yung kontra-kontrahan? Kaya sang-ayon ka ba na walang kontrahan? Wala akong sinabi. O wala. Huwag mo na kayo mag-usap. Nag-object pa po ako eh. So ano yan? Itatanong mo na ba yan sa kanya? Or... Binatanong ko. Yun ang follow-up question ko sa kanya. Wala akong sinabi na hindi rin yung mga pinili na yun. Wait lang. Teka muna. Iklaro nyo kung okay na kayo, then i-ano natin yung oras. So naka-time stop tayo. So ang ating oras ay 5 minutes and 44 seconds, Brother Mark. Ako tanong yan, Uncle. Kung yan part pa ng objection mo or tanong na, kasi kung magtatanong ka na, itutuloy na natin yung oras para makasagot na si Uncle Mel.
Kaya kung objection yan, pakisabi sa akin kung part pa yan na objection. Part ng objection yung kapatid. Kaya nga, nilinaw ko yung tanong eh. 'Di ba? Nanggaling Oo. sa bibig niya, 'di ba? Na nagkokontrahan, pero may pinili, pero may hindi lahat naligtas. Pero Okay, nais ng Diyos, lahat maligtas. part yan ng premise mo. Okay din. Sige, Uncle Mark, pakiulit yung tanong mo. Uh, Then, pakiulit yung premise mo. mm. Then, Mars, Maring Nads, pakituloy yung Okay. time. Okay, 5 minutes and 44 seconds. So time resume, Brother Mark. Sundan ko yung sagot niya. Sagot niya, sabi niya kanina kasi nagkokontrahan. May pinili, ang Diyos, nais niya lahat ng tao maligtas, pero hindi naman pala lahat naligtas. Saan ang kontrahan doon, Nawawala kapatid? yata. Pakipause yung time. Post the time. So, okay, Uncle Mel, naririnig mo ba kami? Oo, kaya lang choppy. Bakit kaya? I think sa kanya yung choppy. Kanina. Kay Kay Bro Bromel. Nagpipris siya eh. Nagpipris. So, Choppy yung sa akin eh. okay, sige. Yan, okay na siya. Sige. Pakitanong uli. Tapos kapag sumagot na si Uncle Mel, itutuloy natin yung oras. Pag mo muna ituloy yung oras, Mars, kapag hindi pa sumasagot. Okay, 5 minutes and 28 seconds. So, Bro Mark, tanong. Ang premise, sabi niya nagkokontrahan, pero nanggaling sa bibig niya na may pinili, 'di ba? Meron palang hindi naligtas, pero ang kalooban ng Diyos, lahat pala ay maligtas. Yung sinasabi ko na yung pinahayag ko para sa kanya kontrahan, pero nanggaling din ba sa kanya? Tama ba o hindi yung pahayag ko dahil lang ikaw mismo sinasabi mo rin pala yung sinasabi ko, inuulit mo rin pala yung sinasabi ko. So, categorical, tama o hindi? Mm. Uncle Mel, pwede pa isagot mo, Uncle Mel. Okay. Unang-una, hindi tama yung sa'yo, sa akin yung tama. No? Ang sabi ko, yung mga pinili na yan, no, makakaating yan ng kaligtasan kung sila ay mananatiling tapat hanggang wakas. Pero kung tatalikod, sabi nga, ang aking alagad na tatalikod, hindi ko yan kalulugdan. No? Kaya nga ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. No? Kaya pinili ka o hindi, ang pangako ng kaligtasan sa lahat ng tao ay nandiyan. Mas lalong mabigat ang responsibilidad ng pinili. Yun ang sagot ko. Wala ko sinabing namimili ang Diyos. Next question. Next okay, question. yun, linaw nun ah. Next question. Sabi mo kanina, kapatid, nasa iyo, nasa atin, nakadepende sa atin yung kaligtasan. Ang kaligtasan po ba, kapatid, regalo o tatrabahuin ng isang tao? Regalo o tatrabahuin ng isang tao? Okay. Regalo yan ng Diyos sa atin. Para yan ay matanggap mo at iyong magamit, kinakailangan yan ay work out your salvation. Salvation is a free gift from God and your work out your own salvation. Those Philippians chapter 12. Binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos, then you work out about your salvation. Yun ang sagot ko. Regalo ng Diyos yan. Hindi niya yan pinagdadamot sa lahat. Follow-up question ko yung Philippians 2:12, ang pagkaunawa nyo kapatid doon, kayo ang tatrabaho ng kaligtasan nyo? Oo o hindi? Kaya nga, work out your own. Ang linaw, no? Ang sabi diyan, work out your own salvation. Sino ba yung own? Natural, yung may nagme-may-ari. Ikaw, yung own, yung sarili mo. Basahin ko ha. Philippians chapter 2 verse 12. Basahin ko sa Tagalog. Ito. Kaya nga minamahal, tulad ng inyong puso, pagsunod noon, ako'y kasama ninyo. Tama ba? Ito, pagsunikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. I-Englishin ko para mas mabilis. Next question, kapatid. Next question. Paano mo i-workout para intindi natin talata? Paano mo i-workout yung salvation mo sa pamamagitan ba ng pagsunod sa kautusan? Oo o hindi?
Unang-una, hindi lang sa pagsunod sa kautosan ng Diyos. Moderator. Kinakailangan din sa kalooban ng Objection. Diyos. Ulitin ko, hindi Okay, lang sa time stop. Time stop. kautosan ng Diyos, kaya din sa kanyang Romel, kalooban. Romel. Pa-pause muna. Ano yung objection mo, Uncle? Uncle? Sagutin niya muna po ng categorical kung oo or hindi. Magpaliwanag siya, okay lang po. Kahit anong paliwanag niya, walang problema po yun. Uncle Mel, pakisagot to muna ng categorical, yes or no daw. Tsaka ka daw Sinagot ko na eh. Sabi ko nga ulitin mo yung tanong mo, ulitin ko rin yung sagot ko. Brother Mark. Ulitin ko po. Oo o hindi, paano mo i-work out ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ba ng pagsunod sa kautusan? Oo o hindi, hindi kasama ang lang. Hindi lang, hindi iba yon. Hindi iba meaning nun. Okay. Oo, pero hindi I'm lang pagsunod, kung hindi pati pagtuman o pagsunod sa kanyang kalooban, hindi lang sa kautusan kundi sa kalooban din ng Diyos. No? Obey the commandments of God and obey the will of God. Yon, wag mong paghihiwalayin yung dalawa na yon. No? Okay, next. Kautusan ng Diyos, hindi kautusan ni Moses. Next question. Okay? Yun ang sagot next question. At nasa ako. Sabi mo, yung Katoliko daw, nasa inyo daw yung 3 stages. Okay? Ilang persona po ang sinasamba nyo? Ilan? Unang-una, kahit na out of the topic yung Trinity na yan, sasagutin ko yan. 3 persona sa iisang Diyos. No, persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Espiritu Santo. Pero iisang Diyos lang ang sinasamba ng Katoliko. Yan yung aming credo o yung tinatawag naming Apostles' Creed or yung Nicene Creed. One God in a 3 person. Next question. Last 1 minute. Nabautismohan ba kayo sa pangalan ni Yahushua? Oo o hindi? Kasi nasa inyo yung 3 stages, di ba? Oo. Nabautismohan ba kayo sa pangalan ni Yahushua? Hindi kami nabautismo. Hindi. Ang bautismo sa amin, yung bautismo na sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 28 verse 19. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang binautismo sa amin, hindi yung kay Yahushua lamang. Yun ang sagot ko. Dahil yun ang utos ni Jesus. That is the greatest commandment. No? Great Commission. That is the Great Commission na sinabi ni Jesus. Next question, kapatid. Okay? Sa 1 John 5:11, yung pinangakuan doon, babawiin ba yung kaligtasan? Oo, babawiin o hindi babawiin? Ano yung tanong mo? Stop the clock muna para makita ko yung ano. John? 1 John 5:11. Okay, yung pinangakuan ba dyan? 5:11. Sa 5:11, sabi dito, and this is the record that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. So sa Tagalog, kung gusto mo, tatagalogin ko. Ito, pakinggan mo ha. Sabi rito sa 1 John 5:11, at ito ang patotoo. Patotoo ha. Pinagkaloob sa atin ng Diyos. Time stop. Time stop. Bumabasa pa Time ako. stop. Time stop na tayo. So, dyan po nagtatapos ang ating question and answer. No? Actually, patotoo yung sinasabi dito ni John eh. Patotoo. Wait lang. Time stop na tayo. So, doon na lang natin sa rebuttal yan. So, dako na tayo sa ating rebuttal. Mr. Moderator, pa-shoutout muna. Baka mapagalitan ako nung... Shoutout lang tayo. Okay, go ahead. Okay, ayan, shoutout po tayo sa ating 29 live viewers. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon at nagko-comment. Sila Brother Delim Jan Baradilla, Bro Arnold Maglalang, Bro Moda Francis, and Bro Ted. Salamat din po sa stars, Bro Hercules Ebardon and Brother Cristino Balacena. Thank you so much po sa inyong mga stars. And yung ating masipag na commentator, Bro Jeff De La Cruz.
si Mario Santos, Bro Rasha, Bro Alberto, Bro Cablao, Brother Jomel Valoria, and Grace Barrios, at sa atin pong si Sir Manny kanina and si Sir Halis. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po dyan sa atin sa comment section. So, thank you po sa inyong sa inyong pag-share at sa inyong pag-comment. Shout out po sa inyong lahat. So, thank you po. So, moderator. Ayan, maraming salamat. So, dadako na tayo sa ating rebuttal. So, ready ka na ba, Brother Mark, para sa iyong 10 minutes rebuttal? Ay, ready na po. Okay, Bro Mark, for 10 minutes rebuttal. So, time start now. Okay. Malinaw yung yung bintang kanina na nagkokontra-kontrahan. Kaya pinaulit ko sa kanya, 'di ba? May pinili, yes. Binanggit ko yung napili, may pinipili ang Diyos. Pero lahat ay ang Diyos, lahat nais niya maligtas. Pero hindi naman lahat naligtas, 'di ba? Bakit hindi lahat naligtas? Kasi may 3 stages. Okay? Walang kontrahan doon. Bintang niya 'yon para lituhin yung tao. Okay? Pinili tayo, okay? Para sumampalataya, pero hindi nga lahat sumasampalataya eh. Hindi nga lahat na born again eh. Hindi nga lahat na bautismo sa pangalan ni Yahushua eh. Ayaw nga ng Katoliko sa pangalan ni Yahushua, ewan ko kung bakit eh. 'Di ba? Dahil 3 Diyos nila? Dahil 3 ang Diyos nila, kaya ayaw nila sa pangalan ni Yahushua? Isa lang ang Diyos, kapatid. Isa lang. Wala kang mababasa ang isang Diyos, 3 persona na magkakahiwalay. Siya-challenge kita kahit na mamuti na ang buhok mo, wala kang mababasang ganun talata kasi isa lang ang Diyos. Kaya nga ang nagbautismo yung mga 12 apostles sa pangalan ni Yahushua, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit. Anong pangalan na ginamit? Yahushua. Bakit? Hallelujah to the Lamb. Yung hallelujah, short tetragrammaton ng YHWH. Ngayon, asan ako? Kanina, may sinabi siya kanina. Sabi niya, yung workout, ito yung kalakasan ng kanyang argumento, ito yung kalakasan. Gusto kong gibain to. Yun ang kalakasan niya. Sabi niya kanina? I-workout. Ang ganda ng talatang binibigay niyo. Ang problema, hindi lang naunawaan yung talata. Kaya ako ginamit sa tanong eh. 'Di ba? Ang sagot niya sa tanong ko, sa pamamagitan ng kautusan, i-work out ang salvation? Oo. Pero hindi lang. Pero oo. Ngayon, dahil nag-oo siya, basahin natin ang Galatians 3:10. Sapagkat ang lahat nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Okay? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ang problema, hindi nila nasunod ng buo yung kautusan, kaya mananagot sila sa ilalim ng kautusan. Kasi nasa ilalim sila, sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan, paano daw siya magiging, paano niya i-work out? Sa gawa ng kautusan. E di, tamang-tama siya sa talatang ito. Nasa ilalim talaga siya ng sumpa. Okay. Tapos, meron pa siyang linawin ko yung Philippians 2:12. Hindi kasi naintindihan kapatid yung i-work out eh. Yung i-practice eh. Gawin natin yung salvation natin. Ibaba mo yung 2:15, basahin natin sa 2:15 para maging malinaw, para maintindihan ni kapatid, hindi para maligtas. Okay? Hindi niya naintindihan yung konteksto ng Philippians 2:12. Ibaba mo ng 15, ito sabi, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko. At masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Diba? Ano ibig sabihin? Bakit natin i-workout, ipapractice, gaganapin ang ating... Tayong mga ligtas, ipapakita natin tayo'y mga ligtas. Hindi para maligtas ha, mali yun. Kasi regalo nga yun. Kaya
Ito ang malaking kaligawan ng mga Katoliko. Tatrabahuin nila para i-reward sa kanila yung salvation. Mali. Nasa iyong salvation, ipapakita mong ikaw, tayong mga ligtas nagmamahal. Tayong mga ligtas mababait. Tayong mga ligtas nagmamalasakit. Tayong mga ligtas ay hindi lumalabag sa kautusan. Anong ibig sabihin? Dahil to'y bunga ng pag-ibig. Linawin ko uli. Hindi kami sumusunod sa kautusan para maligtas? Hindi. Sinusunod namin ang kautusan dahil bunga ng pag-ibig. Linawin ko ulit ha. Hindi naintindihan ni kapatid yung Philippians 2:12. Ito yung pinakapaborito niyang talata. Wala na siya tang magamit na talata, no? Ang problema, hindi pa naintindihan yung talata. Philippians 2:12, i-work out, ipakita, ipadama, gawin natin yung ating kaligtasan. 'Di ba? Ganapin natin. Ang ibig lang sabihin, kapatid, ipapakita natin sa sanlibutan, sa mga Katoliko, sa mga nasa ilalim pa ng batas, na tayong nagbunga ng pag-ibig ay nagmamahal, hindi sumusuway sa kautusan, at nagpapatuloy sa kabutihan, at nagsusumikap maging matuwid. Yun ang ibig sabihin niya, pero hindi para maligtas. Kasi nga regalo yan, kapatid. Kaya ang nangyari, hindi pala regalo ang salvation. Wala kayong pinag-iba sa mga Hudyo. Bakit? Bakit wala kayong pinag-iba sa Hudyo? Ang mga Hudyo, taon-taon nag-aalay ng dugo para sa kanilang kasalanan. Yung nabayaran lang yun, yung nakaraang nakasalanan nila. Yung susunod, wala. Kaya yearly sila mag-aalay at magpapakabanal kasi parang taon-taon lang yan eh. Kung nasa ano ka, ika-6 na buwan ka pa lang, first quarter ka pa lang ng taon, paano yan? Malayo pa yung isang taon para mag-alay ka ng tupa. Di kung abutin ka ng kamatayan doon, impyerno ka. Kasi nasa kanila, nakasalalay sa kanila ang kanilang kaligtasan. Hindi ganon ang plano, ang ginawa ni Yahushua sa cross of Calvary. Mula nung tumanggap ka sa kanya, mula nung na-born again ka, mula nung tinubos ka niya, sabi nga, walang hanggang katubusan. Eternal redemption. Diba? Ang linaw eh. Yung pangakong ibinigay na, kaya sabi ko nga, challenge ko nga sa kapatid ko, kay Brother Melchor, hanapan mo ng talata, kapatid, na binabawi yung pinangako. Ito, pangako sa iyo na tong salvation na to. Babawiin ko yan pag hindi ka nagpakabanal. Pag tumalikod ka, babawiin ko yan. Ang mahirap, kapatid, mamumuti na lang ang buhok mo, kapatid. Wala ka pang mahahanap na ganun talata. Kasi nga, yun nga yung ebanghelyo na hindi nyo tinatanggap. Ano yung ebanghelyo? Kasiguraduhan ng kaligtasan. Wala ka na sa ilalim ng batas. Okay? Hindi ka na pananagutin ng batas, kapatid. Hindi ka na pananagutin ng batas kasi above ka na sa law. Bakit ka above sa law? Kasi marami nga hindi nakasulat sa kautusan na ginagawa namin eh. At hindi na kami pananagutin. Isa dyan or dalawa dyan, hindi namin magawa. Ito nga, madalas yung huling debate, sinasabi ko, itong mga Roman Catholic, pangatlong kautusan yata, kung magkamali, yung Sabat, ano yan? Ginawa nilang Sunday. Pang-apat yata, hindi ako magkamali, sorry. Parang pang-apat yata yan. Ginawa nilang Sunday. Magsisisi ba itong mga Roman Catholic na hindi sila nangingilin ng Sabat? Hindi sila magsisisi. Di diretso na talaga sila sa impyerno. Bakit? Kasi nga po, di ba? Bakit? Kasi nasa ilalim ka ng batas eh. Di ba yung sa Galatians 3 na binasa ko kanina? Dapat mong ma-perfect yun, kapatid. Yun ang problema sa inyo. Kaming mga ligtas na, hindi namin kailangan ma-perfect yun. May isa dyan, dalawa, na hindi namin magawa. Hindi kami ma-imper dahil kami ay nagmamahal na. Nagbubunga na ng pag-ibig. Hindi na hypocrisy yung pagsunod namin. Yung ginagawa namin ay bunga ng pag-ibig. Hindi to dulot lang ng takot. Bakit takot? Kasi may impero lang kami. Hypocrisy yun. Kahit balatan mo yung sarili mo, sunugin mo, ialay mo sa Diyos, isang maruming basahan niya sa harapan ng Diyos. Pero isang mabangong salmo ang umibig ka.
Yun yung gawa na nakikita, ina-appreciate ng Diyos, pinapahalagahan ng Diyos. Yung pag-ibig mo, sabi nga, yung hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Yun yung totoong pagtalikod, yung walang pag-ibig. Kaya kapatid, ito lang, no? Sana ma-realize nyo kung gaano yung ma-realize nyo yung kahulugan talaga ng pagtubos ni Yahushua sa cross of Calvary. Wag kayong magpakahudyo na after mong mag-alay ng dugo, hanggang dun lang ang binayaran. Sabi nga, makamtan nga natin yung walang hanggang katubusan eh. Yun nga yung dapat nating maunawaan eh. 'Di ba? Kailangan walang hanggang tinutubos tayo. Patuloy yung pagtubos, patuloy yung paglilinis, patuloy yung pagpapatawad at pagiging kapatid. Linawin ko na, baka magamit na naman ni Brother Measure sa rebuttal. Hindi kami banal. Nagkakasala pa rin ako, kapatid. Nagkakasala pa rin ako. Pero inari akong banal. Inari akong Okay, makinig. time stop. Time stop. Okay, time. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal. Uncle Mel, ready ka na ba for your 7 minutes cross-examination para kay Brother Mark? Nakamute yata si Brother Mel. Okay. So, Bromel, meron kang 7 minutes para sa iyong cross-exam. Time start now. Hindi ko naririnig si Bromel. Okay. Pwede na ba ako magtanong? Yes. Time start na. May binabanggit kang gawa ng kautusan. May binabanggit kang gawa ng kautusan at ilalim ng batas. Ano bang kautusan yung sinasabi mong gawa ng kautusan? Anong kautusan ba yung tinutukoy mo na yun? Anong kautusan? Yan yung 10 Commandments at 600 other laws. Yung nakasulat sa dalawang tipyas ng bato. So, hindi na kayo under ng 10 Commandments, yes or no? Yes. Yes na yes. Kasi po, kapatid, ang linaw yun. Nasa ilalim ng kautusan, gaya ng mga Roman Catholic. Hindi na ba kayo under ng 10 Yes, Commandments? hindi na. Sinasagot kita, kapatid. Moderator. Kung hindi na kayo... Hindi pa ako tapos, moderator. Hindi pa ako tapos sumagot, Wait lang. Time stop. Okay. So, Uncle Mel, patapusin natin siya sa magot. So, sige, Bro Mark, Bro Mel, pakitanong siya ulit. Okay, 6 minutes. Time resume. Okay na? Yes, tanong. So kung hindi na kayo under ng 10 utos ng Diyos, yung bang 10 utos ng Diyos na yon, kapag kayon ay hindi mo pinahalagan, may buhay na wala hanggang tama o wala? Wala, kapatid. Bakit hindi mo pahalagahan? Sabi ko nga, deceiving yung pahayag na yan eh. Wala sa turo ng OSAS na walang pahalagahan ang kautusan. Lalo nga namin mamahalin yung kautusan. Mas lalo pa nga namin nahigit yung kautusan. Kasi mag-isip ka lang ng masama sa kapwa, oh. Imagine, hindi nakasulat sa 10 Commandments yun. Mag-isip ka lang, di ba? Tumingin ka lang sa babae ng mahalay, di ba? Nahigitan pa nga namin yung 10 Commandments, kapatid eh. Wag mong pilipitin yung pahayag ko na hindi namin pinapahalaga ang kautusan. Pero hindi kami pananagutin yan. Okay, ulitin ko yung tanong ko. Sabi mo, hindi na kayo under ng 10 Commandments. So, ibig sabihin, wala na kayo doon sa batas ng 10 utos. Yes or no? Ulitin ko wala na ba kayo sa batas ng 10 utos ng Diyos? Yes or no? Yes na yes. Sabi nga dito sa Romans 2:12, lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Kaya wala kami sa ilalim yan eh. Kasi hindi kami hahatulan ng kautusan. Okay? Maraming talata yan. Galatians 3:10-11, Galatians 5:1-4 and 6, Romans. Next question. Okay. Kung wala na pala kayo sa ilalim ng kautusan, pwede nyo ba itong labagin? Yes or no? Ay, Kasi no. wala na kayo sa ilalim yan eh.
Ay Hindi kapatid, na kayo under the law. Pwede nyo bang labagin yung 10 utos na yan? Yes or no? ay no. Yan ang hindi kayo nakaabot sa Yes or no? pagkaunawa. No, 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 kapatid, no. Oh. Hindi kayo nakaabot sa pagkaunawa, kapatid. Ang linaw na naman ng presentation ko. 'Di ba? Nahigitan pa nga namin yung Parang nakasulat. nagchachapi ako eh. Pause Hindi time, ko pause time. Yes, post time. 3 minutes and 46 seconds. Moderator, hindi ko naririnig yung sagot kay Umbaw, yes or no lang eh. Sabi nila, ulitin ko, no, objection lang, hindi ko naririnig kasi nagchachapi ako. Sabi niya, hindi na raw sila sakop o under ng law o yung 10 commandments. Ang tanong ko, kung di pala kayo under ng 10 commandments, pwede nyo ba na itong labagin? Oo o hindi? Pwede o hindi? Hindi. Sagutin ko, kapatid, hindi. Hinigitan pa nga namin yung nakasulat. 'Di ba? Bakit? Kasi may mga dinagdag pa nga si Yahushua eh. 'Di ba? Anong ibig sabihin? Hindi kami nasa ilalim, hindi para labagin at hindi pahalagahan. Hindi ka nasa ilalim dahil hindi ka pananagutin. Hindi kayo nakaabot sa pagkaunawa. Hindi kami pananagutin ng batas kasi wala kami sa ilalim. Hindi para baliwalain at labagin namin ang kautusan. Sana maunawaan nyo ang kahulugan ng wala sa ilalim ng kautusan. Question na tayo. Next question na. Okay, okay. So, sabi mo kanina, wala na kayo dyan sa under ng 10 commandments, pero hindi nyo pwedeng labagin. Ibig sabihin, nakatali pa rin kayo doon kasi iniingatan nyo pa rin yan eh. Yes or no? No, no. Kapatid, wala kang mababasa na kapag sinusunod mo ang kautusan dahil nagmamahal ka ay nasa ilalim ka ng kautusan. Kapatid, ang nasa ilalim ng kautusan, inaari mong ganap yung sarili mo, kapatid. Ikaw, hindi ka maliligtas pagka hindi mo sinunod yung kautusan eh. Yung inaari mo yung sarili mong banal dahil sa pagsunod ng kautusan, gaya ng sinabi mo kanina sa tanungan natin. Yun ang nasa ilalim ng kautusan. Inaari mong ganap yung sarili mo sa pagsunod Next sa question. Next question tayo. Yung bang 10 utos, mayroon bang makakamit na buhay na walang hanggan dyan kapag sinunod natin? Yes or no? Yes. Yung bang kautosan ng Diyos? Meron. Meron. Meron ang tawag ito. Makakamit ka kaligtasan. Pero hindi pwedeng out of hypocrisy. Okay? Dapat out of love. Mula sa pag-ibig, bunga ng pag-ibig. Pero pag hypocrisy ang kapatid, gaya nung mayaman, nasunod na yung kautusan, hindi naligtas. Next question. Okay. So, sabi mo, hindi na kayo under ng 10 utos. So, hindi na kayo hahatulan ng Diyos dahil sa 10 utos na yan. Yes or no? Kung hindi na kayo hahatulan dyan, bakit nyo pa yan sinusunod kung hindi na pala kayo hahatulan dyan? Bakit nyo yan sinusunod kung hindi pala kayo hahatulan dyan? Kapatid, Melchor, makinig po kayo Kapatid, makinig po kayo. Bago ka magsagot, kung hindi na pala kayo hahatulan dyan, bakit nyo yan pinahahalagaan at bakit nyo yan sinusunod? Kapatid, makinig kayo dahil nagmamahal kami. Bunga ng pag-ibig. Pag na-born again ka, ipinanganak ka sa espiritu. Kaya yung blasphemy sa spirit, yung hindi nagmamahal. Walang kapatawaran ang hindi nagmamahal. Objection. Hindi ko tinatanong yung pagmamahal. No, ang layo naman eh. Ang tanong ko, kung hindi na pala kayo under ng 10 commandments, bakit niyo yan pinahahalagahan pa? At bakit niyo pala yan sinusunod? Gayong hindi na pala kayo hahatulan dyan. Yun ang gusto kong marinig. Hindi ko tinatanong yung about love. Alam na niyo Counter yan. ako, kapatid Ulitin ko yung tanong Counter kung ako yung 10 commandments ay hindi na kayo under niyan at yan ay hindi na kayo hahatulan na gagamitin yan sa inyo, bakit nyo pa yan sinusunod at pinapahalagahan gayong hindi na pala kayo under niyan? Counter ako, Mr. Moderator. Rodash, may counter yata. Anong counter objection mo? Kapatid, wag siya mag-interrupt. Nasasagot ko naman ng categorical. Tapos yung paliwanag ko, wala siyang pakialam doon. Wag niyang pakialaman yung sagot ko. Kung tanggap niya o hindi, wala tayong magagawa doon. Pero ang point doon, wag siya mag-interrupt na sinagot ko naman categorical yung tanong niya. Okay. Sige, since nagtanong siya ngayon, pwede mo bang pakisagot, Uncle Mark?
Sige. Oh. Okay, Sagot. last 1 minute tayo ha. Last 1 minute, Brother Mel. Brother Melcher, makinig po kayo ha. Bakit namin sinusunod? Bakit Times. namin pinahalaga ng kautusan? Sa kabila na hindi na kami pananagutin nito dahil nagmamahal nga kami out of love, hindi hypocrisy. Yung mga Roman Catholic, takot lang naman sila maimpyerno kaya sila sumusunod. 'Di ba? Takot lang silang maimpyerno, hypocrisy 'yon. Kami, gagalang kami sa magulang namin dahil nagmamahal kami. Hindi kami makikiapid dahil nagmamahal kami. Hindi kami papatay dahil nagmamahal kami. Pahalagahan namin ang sabat dahil nagmamahal kami. May isa kaming Diyos dahil nagmamahal kami. Hindi para maligtas. Dahil ligtas na kami. Okay, magtatanong ako. So, hindi na pala kayo under niyan. Bakit nga ninyo pinapahalagahan pa? Hindi ko tinatanong dahil sa nagmamahal kayo. Bakit may pagpapahalaga pa kayo sa Ten Commandments? Dapat, hindi nyo na yan pinapahalagahan. No? Kung nagmamahal kayo, wala naman akong tutol sa pagmamahal. Ang tinatanong ko, sabi mo, hindi na kayo under niyan, ha? Ito yung tanong ko, bakit nyo pa pinapahalagahan yan? Hindi naman pala yan gagamitin sa inyo at hindi pala kayo hahatulan dyan. Ba't pa may pagpapahalaga? Hindi ko dahil tinatanong yung pag-ibig. Kapatid, makinig Time ulit is ko. up. So, time. Pwede mo sagutin. Ewan ko po sa moderator. Ano na lang, pasagot. naubos niya yung premise, naubos na premise niya yung time niya. So doon na lang tayo sa rebuttal. Doon ka na lang magtanong sa kanya. So, Romel, ready ka na for your 10 minutes, bro? Okay, Okay, sandali. Romel. Sandali. Okay. Sige, game na. Okay, Brother Mels, para sa yung rebuttal, 10 minutes, time start now. Okay. Unang-una, yan lang daw ang paborito ko, yung Philippians 2:12, no? Kung babasahin mo, hindi naman kontra yung 2:12 sa 2:15, sang-ayon na sang-ayon yun eh. No? Tingnan mo, sabi rito sa 12. Sabi rito, maging ganap, no, ang inyo kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. 15. Tingnan mo yung sabi, maging ganap, ibig sabihin perfect, no? Dito naman sa 15, upang kayo maging mga ulirang anak na matuwid at walang kapintasan. Parehas lang naman eh. Hindi naman nagkokontra yan. Ikaw lang naman may sabi nagkokontra yan. Kahit sa 17, ituloy mo. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya, ako'y natutuwa at puso ko'y nakikiral sa inyo. Kaya magalak kayo din at kabahagian ninyo ang inyong kagalakan. Wala namang kontra dyan. Ikaw lang nagsasabing kumukontra ko doon. Ayun, walang dungis, matuwid at walang kapintasan. Sabi rin dito sa 12, no? Ano sabi rin, maging ganap. Pag sinabing maging ganap, natural, yan ay walang kapintasan. Perfect yan. Kaya nga sabi, work out your own salvation. Own. Pag sinabing own, yung sarili mo, dapat mo ang mapapagtrabahuhin mo para yung pangako ng kaligtasang libreng binigay ng Diyos sa atin ay yan ay mariredeem mo pagdating ng araw. No? 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 Yan ay maaani mo. No? Kaya nga, sabi ng Diyos, sisingilin ng marami, yung maraming pananagutan, sisingilin ng konti, yung konting pananagutan. Di ba? No, own yan, own. Para ma-redeem mo yung pangako ng Diyos ng kaligtasan, no? Ulitin ko, para ma-redeem mo yung pangako ng kaligtasan ng ating Diyos, work out your own salvation. Nandyan na yung salvation, hindi yan nawawala. Dirigano ng Diyos yan. Kaya nga, ang sabi ng Philippians, your own, work out your own. Malinaw yan. Kahit sa 15, malinaw din yan. Magkakarugtong yan. Hindi yan nagkakakontrahan. No? At una-una, hindi ko alam kung ano ang topic namin, OSAS. Napunta doon sa Trinity. Napunta sa bautismo. Napunta sa saan. Save always, save lang tayo. Yung OSAS na yan, produkto lang yan ni John Calvin. Sabi ko nga sa'yo, isama mo na dyan yung tulip. No? Mas alam ko pa nga yung OSAS na yan kesa sa inyo Kasi hindi mo sinama yung tulip. Para mas maganda yung OSAS nyo na yan, maintindihan nyo, isama nyo na rin yung tulip. T-U-L-I-P. Yan, tulip. No? At sasabihin niya, hindi na sila sa akop ng kautosan ng Diyos o yung 10 utos.
No? Yung sinasabi we are under the law, hindi yun yung law ng Ten Commandments. That is the law of Moses. Yung tinatawag sa Hebrew na mitzvot or mitzvot kasi plural yan, mitzvot. Yun yung mitzvot na tinatawag na 613. Yun ang kautosan na hindi yan yung Ten Commandments. At saka yung gawa ng kautosan, yung works of the law, that is the law of Moses, not the law of Ten Commandments. Iba yung law of Ten Commandments sa law of Moses, 613 yun. Mitzvot ang tawag nila doon, hindi yung Ten Commandments. Kaya pag nakakakita ka ng kautosan doon, ilalim ng batas o ilalim ng tingnan mo kung anong batas yun. Aralin ninyo kung yung ba yung batas na 613 na pinapatupad ni Moses sa Israelita o yung batas ba na to o yung commandment ng Diyos ba to o yung law ba to ng Diyos na ibinigay sa Mount Sinai. Mag-aral tayo kung ano yung tinutukoy doon. Lahat tayo ay nasasakop pa niyang 10 utos. Hanggang ngayon yan, yung sinasabi lang na hindi na tayo sakop ng kautosan, yung 613 yun. Kasi kung hindi na kayo sakop niyan, wala nang visa sa inyo yan. Kahit na magnakaw ka, pumatay ka, mangrake ka, manggahasa ka, hindi ka naman pala hahatulan dyan eh. Sabi niyo, hindi na kayo hahatulan dyan. Eh di gawin niyo na yan, labagin niyo. Hindi pala yan gagamitin sa inyo. Common sense lang. Hindi pala kayo under ng Ten Commandments. Hindi na kayo, dahil sabi mo Ten Commandments yan. Eh ba't pinapahalagahan mo pa? Kung hindi ka na pala under niyan. Yan ang hirap sa mga nagbabasa-basa lang. No? Akala nila yung law na yun, yung Ten Commandments yun. No? Kaya nga hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Anong ginawa? Yung ginawa mo ba sa kapwa mo? Nagnakaw ka ba? Pumatay ka ba? Nangalunya ka ba? Nag-imbot ka ba? Whatever. Eh sakop pa rin ang Ten Commandments yun. Bolivar, PR. Doon natin makikita. Sabi mo, hindi na kayo sakop niyan. Eh ikaw ay gumagalang. Sabi mo, gumagalang ka sa magulang. Eh di sakop ka pa rin dahil may respeto ka. Sumusunod ka ron dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Sumusunod ka pa rin dahil under ka nun ng Ten Commandments. Kung di ka under nun, eh labas tanganin mo na yung nanay tatay mo. Hindi ka na pala under nun. Hindi naman pala ikaw hahatulan sa Ten Commandments na sinasabi mo. Hindi na kayo sakop nun eh. Mag-isip naman kayo kung paano kayo lulusot dyan. Yung under the law na yan, that is the law of Moses. Ulitin ko, 613 yan. Sa Hebrew, tinatawag yang mitzvot. Ayan, no? Kaya nga sabi ko, kung may buhay na walang hanggan ba yung Ten Commandments? Sabi mo, oo, dahil sinabi ni Jesus na mayroong buhay na walang hanggan. Paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sundin mo yung kautosan, no? Huwag kang gaganito, ganito, ganyan, ganyan. Eh kung wala nang kahalagahan, eh bakit sinusunod nyo yun? No, kayo kumukuha rin ng ano, di ba? Eh dito natin makikita. Sinasabi ninyo hindi kayo under ng Ten Commandments, yun pala sinusunod nyo rin yan. Yan ang tinatawag na epokrito. Kunwari, hindi sumusunod pero may respeto sa magulang. Kunwari, pero hindi naman, under ka pa rin ng 10 utos na yan. Ang hindi lang sinasabi diyan na under tayo ng mga Kristiyano, yung law of Moses. Dapat naintindihan nyo yung mga talata at yung context na sinasabing law dyan, no? Kung anong law ba yan, law of Moses ba yan o law of God na binigay sa Mount Sinai. Matuto tayo. Yan ang kaipokritohan. Hindi ka na pala hahatulan sa kautosan. Eh, di sana hindi nyo na yan, ini-itsepera nyo na yan. Matuto naman kayo. No? Kaya itong ating mga, hindi ko alam, born again ng born again, eh yung ginagamit yung born again na yan. Pag tinignan mo yan sa wikang Greek, sabla yung born again na yan. Hindi born again ang nakalagay sa John 3:3. Na, tingnan mo, born from above yan or begotten from above. Tingnan mo sa Greek, ang nakalagay dyan, genite anoten, hindi genite fallen. Mag-aral-aral naman kayo ng konti ng Greek para maintindihan yung born again na yan. Ang naglagay lang ng born again dyan, tingnan ninyo. Tingnan mo sa Greek kung genite fallen ba ang nakalagay or genite anoten. No? Dapat matuto kayo, born again kayo ng born again. Hindi nyo naman alam kung ano ibig sabihin ng born again na yan. No? Kaya tayong mga basa lang ng basa, no?
yung kanilang 3 Last stages, 2 minutes. dito mo makikita yung 3 stages nila, believe in one God, be born again, be in love with God. Ganun lang ang stages ng kanilang once saved, always saved. No? Being love with God. Paano yung pagmamahal mo sa kapwa mo, hindi niya sinama? Ang sabi ni Jesus, love your enemy. Yung kaaway mo, hindi mo sinama doon, yung just lang ang mamahalin mo. Love your neighbor, hindi mo rin kasama. Ayun, sinulat ko. Yun lang yung inyo. Believe in one God lang, be born again, at saka being love with God. Yun lang ang stages ng osas niya. Wala na. No, ang liit naman ng stages ninyo. Hanggang doon lang yung antas ng stages ng one save always. Paano na yung mga sinabi ni Jesus? Yung ako'y nagugutom, hindi nyo ba ako pinakain? Yung ako'y nakabilanggo, hindi nyo ba ako dinalaw? Ba't hindi nyo sinama yung being love with God and with your fellow Christian? Kulang eh. Sabi mo sa pastor mo, turuan ko siya, dadagdagan ko yung stages ng osas nyo para maging kompleto. Kulang yan. No? No? Gusto mo, seminaran ko yung nagtuturo sa inyo na kulang yung stages ng one save, always save ninyo. Sama nyo yung kapwa ninyo dyan. Di ba? Sabi nga, kung iniibig mo ang Diyos, tapos hindi mo naman minamahal yung kapwa, no? Kahangalan yung pag-ibig na yan, no? Kung napupuot ka naman sa iyong kapwa, sinasabi mo mahal mo ang Diyos, kapwa, yan ang ipokrito. No? Kinapuputan niyo yung Catholic Church pero sinasabi niyo mahal niyo ang Diyos. Basahin natin. Sabi dito, ang sino mang umiibig sa Diyos ngunit napupot sa kanyang kapwa ay isang sinungaling. Love niyo yung Diyos pero hate na hate kayo sa Catholic. Sino ngayon yung ipokrito? Di ba? First John yan. Basahin natin, no? Yan ang tunay na ipokrito. Sabi no? Basahin natin. Di ba? Mga anak, basahin natin. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kung sinasabi natin na iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi naman napupot naman tayo sa ating kapwa, ginagawa nating sinungaling ang ating sarili. Puot na puot kayo sa simbahang Katoliko, sa mga Katoliko, pero iniibig yun yung Diyos. That is hypocrite. No, hindi yan totoong pag-ibig. Basahin natin. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang umiibig sa atin. Ang nagsasabing Okay, iniibig time ko is ang up. Diyos, Time is napupot up. sa kapwa, sinungaling. Ronash? Ayan, maraming salamat. So, dadako na tayo sa ating 7 minutes question and answer. So, ready ka na ba, Brother Mark? Ready na po. Okay, Okay, correct. Bro Mark, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Time start. Teka muna. Sige. Pagkatapos ng question niya, ako uli yung 5 minutes, siya yung final, di ba? Tama ba? Yes. Conclusion, sige. final conclusion na yung next Sige. natin. Okay, Bro Mark, so 7 minutes, time start now. Tanong ko na to, baka makalimutan ko kasi. Yung napupuot po ba, nagmamahal? Yung napupuot po ba sa kapwa, nagmamahal? Oo o hindi? Nagmamahal yan, pero kaipokritohan yan. Ang tunay na nagmamahal, walang puot sa kapwa. Yun ang sagot ko. Okay? Next question. Okay, ayusin ko yung tanong para mas malinaw. Yung totoong nagmamahal, napupuot po ba? Oo o hindi? Yung totoong nagmamahal, napupuot ba sa kapwa? Oo o hindi? Ayun, iniba niya yung tanong niya. Natural, hindi. Yan. Ang totoong nagmamahal sa kapwa, hindi yan nagagalit kay ano man ang reliyong kinaaniban yan, yan ay walang pagkapuot. Dapat minamahal yan. Kaya nga kami, mahal namin yung aming mga fellows, Christian. Hindi kami napupuot sa kanila. Sila ay kapatid din namin kay Kristo. Yan ang tunay na nagmamahal. Follow-up question. Kapag nagbahagi ka ba ng katotohanan sa kapwa mo, para siya ay maligtas, pagmamahal po ba yon o pagkapuot? Pagmamahal yon, kung katotohanan at maganda yung ginagamit mong pamamaraan. Pero kung pagbibintang at kasinungalingan,
kapuot-puot yon sa dibdib at may tanim na galit sa kapwa. Yun ang sagot ko. Next question. Nakinig po ba kayo, kapatid, sa aking presentation na yung pangatlong stage, yung being in love with God by loving your neighbor? Yan ba ay nasa osas na tinitindigan ko? Nandoon o wala? Okay. Ang nandito na isulat ko, dinagdagan mo lang yan with your neighbor. Ang nakalagay lang dito, be in love with God. Wala kang dinagdag na neighbor. Ngayon mo lang yan nilagay. Yun ang Next sagot ko. question. Ngayon ay naka-record, nakasulat to. Kapatid. Ngayon mo lang yan nilagay. Next question. Next question. Next Kapatid, question. next question. Bakit po kayo sumusunod sa kautusan? Ano po ang dahilan nyo bakit kayo sumusunod sa kautusan? Sumusunod kami sa kautusan upang maging kalugod-lugod kami sa paningin ng Diyos. Hindi dahil takot kaming maimpyerno. Ang Diyos ang magdi-decide kung ang isang Kristiyano ay saan niya ilalagay, kung kasama sa langit o sa impyerno man. Kaya kami sumusunod, hindi dahil sa takot kaming maimpyerno, kung hindi ito ay dapat sundin ayon kay Kristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Follow-up question. Next question. Kaya kami Follow-up question. Bakit mo gustong malugod ang Diyos sa'yo? Ano ang dahilan mo, kapatid? Bakit gusto mo malugod ang Diyos sa'yo? Oo. Kasi gusto niya mahalin natin siya. No? Kahit hindi natin mahalin ang Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya para tayo ay mahalin ng Diyos, mahalin din natin siya. Para kalugdan tayo ng Diyos, ipakita natin na sumusunod tayo sa kanyang mga kautusan at sa kanyang kalooban. Next question. Kasama ba sa osas na tinitindigan ko yung tulip? Oo o hindi? Unang-una, hindi. Wala kang binanggit na tulip. Wala. Ang binabanggit mo lagi, osas. Kung binanggit mo yung tulip, maniniwala akong kasama. Pero wala kang binanggit na tulip. No? Hindi mo ibinigay yung definition ng tulip. Puro ka lang one save, always save. Yun ang sagot ko. Next question. Basa lang ako ng talata para sa premise ko. Sige. Sa 11, sabi, sa 1 John 5, nasa 10 muna pala, sa 10. 1 John 5:10. 5:10 to 11. Oo. Sabi dito, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Na hindi nananampalataya sa Diyos ay ginawa siyang sinungaling. Yung walang patotoo, ginagawa siya sinungaling. Okay? Okay? Yung Diyos, ginagawa sinungaling. Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Okay. Sa 11, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan. Ito yung patotoo ha. Dinawin ko ha. Ito yung patotoo. Ha? Binigyan ng Diyos na ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na binigay ang buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang tanong ko, kapatid, binigay na ba yung buhay na walang hanggan sa talata? Yung patotoo na ibinigay yung buhay na hanggan sa talata? Oo o hindi? Ay oo, matagal na. Pinangako nga yan ni Jesus eh. No? Pinangako na yan. Even ang mga Hudyo naniniwala diyan, hindi lang Christian. Hindi pa tayo nasasakop niyan. Ang mga Hudyo, no, yung mga Judaism, meron silang tinatawag na sa kabilang buhay. Yun. Doon lang natin nakuha yung konsepto niyan sa mga Hudyo. Hindi yan invento ng Kristiyano. Mga Hudyo rin naniniwala diyan. Next question. Binigay na po sa inyo yung kaligtasan? Oo, hindi. Binigay na ba po ba sa inyo yung kaligtasan? Oo, hindi. Matagal na ngang binigay. Oo, doon pa lang sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon at sa mga darating na henerasyon, ang katubusan at buhay na walang hanggan ay binibigay yan ng Diyos sa lahat ng tao dahil ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Pinili ka man o hindi, kasama ka doon. Hindi pa naman ako tapos magsagot, hindi pa naman siya sabing time. Relax ka lang dyan.
O sige na, next question. Next question, kapatid. Nung binigay na sa iyo yung Next question. kaligtasan, binabawi, kapatid, babawiin pa ba ng Diyos yung pangako sa iyo na ibinigay na yung buhay na walang hanggan? 10 talata yan na babawiin pa sa iyo yung kaligtasan. Unang-una, ang Diyos hindi nagbabawi. Kapag nagbigay yan ay hindi kagaya ng tao na nagbabawi. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, work out your own salvation. Ang Diyos pag nagbigay, hindi yan nagbabawi kagaya ng tao. Kaya wag nating itulad ang tao sa Diyos na ang Diyos pag nagbigay, hindi niya Time is up. Time is up na po. Time. Okay, time is up. So yan, dyan po nagtatapos ang ating question and answer sa Rebata. So dadako na tayo sa ating conclusion. Shoutout muna Pero tayo, bago tayo dumako, sa shoutout muna tayo. Siyempre. So sige, Mars, okay, go ahead. pasensya na po, hindi ako magbabasa ng ating mga comments. So, pero shoutout po tayo sa ating mga nasa comment section. So, kay Brother Romel Sumagaysay, Bro Elias Arsadon, Frederick Rivera Prestosa, si Brother Erson Casas, Eban Paul Machon at ang atin pong another star sender, Brother Abel Gardon. Shoutout po sa inyo at sa ating 37 live viewers. So ngayon po, yan po, salamat po sa inyo lahat dyan sa comment section at syempre po sa mga nag-share din po. Yan. At again, sa ating mga star sender. So, Bro Nash. Okay, maraming salamat, Mars. So, at kay na tayo Brother sa ating... Albert Hinkel, sorry. Yeah. Yung ating isang moderator, admin pala ng Debaters Convention. Ayan. Kaibigan ko, Chick Boy daw. Ayan, kaibigan ko rin yan eh. Malupit yan. Yeah, so, maraming salamat, Mars, no? Anyways, dadako na tayo sa ating 5 minutes conclusion. No? Uncle Mel, ready ka na for your 5 minutes? Okay, Brother Mel, okay na? Okay, so 5 minutes for final conclusion. Time start now. Unang-una, no, wala akong tinindigan na ang Diyos binabawi yung kaligtasan. Wala akong sinabing gano'n. You know, ang Diyos hindi ang kagaya ng tao na nagbabawi. Okay. Another, ang Katoliko, ayon sa aming, actually, nandito nga yung mga CCC ko. Hindi ko na nga lang ginamit. Hindi ko lang ginamit. Nagbasa na lang ako ng Bible. No? Hindi ko na ginamit yung CCC namin. No? Ang kaligtasan, tinuturo ng Bible para sa lahat. No? Ganon din sa aming CCC para sa lahat. Hindi sa iilan lamang. No? Pinili ka man o hindi, kasama ka doon sa sinasabi ni Jesus sa Mateo 19, no? Gawin niyo silang mga alagad ko, silang lahat. No? Gawin mo silang lahat. No? Lahat tayo tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang simbahan at mapabilang sa ipinangako niya at ibinigay niyang libreng gift ng salvation. Kaya nga ang sabi ni Apostol San Pablo, uulitin ko, work out your own salvation. Kaya nga sabi na no, na ang ating mga gawa ay dapat maging perfected your works, no? No? Sabi nga ni San Pedro, hindi niya makikita ng mukha ng Diyos kapag kayo ay hindi naging ganap. No? Pag sinabing ganap, ibig sabihin perfect. No? Hindi mo makikita ng mukha ng Diyos kapag ikaw ay hindi naging ganap. Sabi ni sa kanina, ligtas na sila pero nagkakasala pa rin sila. Sabi nga, wala nang maruming makakapasok sa langit eh. Kung namatay kang nagkakasala ka na hindi mo napagsisihan, hindi ka makakapasok kasi ang gusto ng Diyos, no, maging ganap tayo sa kaya nga sabi niya, no, be perfect as your heavenly Father is perfect. No, kaya nga sa work out natin yung salvation natin, no. Sumusunod ang mga Katoliko gaya ng sinasabi ng ating kaibigan na maling paratang, hindi dahil sa takot kaming ma-impyerno. Ang mga mapupunta sa impyerno,
yung mga tao na ayaw talagang kilalanin ng Diyos, andyan na yung salvation, andyan na yung iniaalok na kaligtasan, ngunit ayaw pa rin nila at ayaw rin nilang kilalanin at sumunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos para rin sa kanila. Yan yung mga nandoon. Kasi aanin ka ng Diyos sa langit kung ayaw mo naman sa Kanya. Di ba? Nasa sayo yan kung gusto mong sumama kasama sa buhay na walang hanggan. No? Eh, maging maayos tayo sa paningin ng Diyos. Eh, kung ayaw mo naman at talagang dinideny mo yung binigay sa yung salvation, ayaw mo naman, hindi mo naman mino-work out, eh, ikaw na may pananagutan niya. No? Tandaan niya, hindi nawawala yung ibinigay ng Diyos na salvation sa lahat ng tao at sa mga darating pang henerasyon. Hindi yan nawawala. Kaya nga i-work out mo yan. Yan ay yung mariredeem kapag ka ikaw ay talagang tunay na nandoon na, no? Kaya sabi ni San Pablo, di ba? No? Natapos ko na ang takbuhin ko. Kakamtan ko na ang medalya. Ayan, no? Sabi niya, nakita mo, tumakbo siya, sabi niya, sa bawat manlararo, di ba? Nagsasanay, di ba? Pero ang sabi niya, natapos ko na ang aking, di ba? Kakamtan ko na. Ibig sabihin, mariredeem niya na, no? No? Doon natin makikita, mariredeem niya na. Hindi yung, kasi si San Pablo nagpapagang. Sana binabasa niyan. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabi yan ng Timoteo 2 Timoteo 4:7. Pinagbubuti niya. Meron siya palang pinagbubuti. Last 1 Yung minute. pakikipaglaban niya. Kaya nung natapos niya yan, sabi niya, dapat kong takbo at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabi nga, di ba, perseverance. Kung wala kang perseverance at umaasa ka lang sa once saved, always saved, hindi yan totoo. Ang ibig sabihin ng once saved, always saved o ng OSAS ay Oracle of Satan against Scripture. Wala kang mababasa sa Bible na itinuro yan ng ating Panginoong Hesus at ng mga apostol, yung once saved, always saved. Wala. Kasi sila mismo, sila, di ba? Nagpapagal sila, no? Nakikipaglaban sila. Sabi nga ni apostol, no? Sa Timoteo, nakikipaglaban, no? Sabi nga, no, naigugupo kami pero hindi kami tuluyang bumabagsak. Time is up. Time is up. Time is Yeah, up. time na. So yan, maraming salamat, Uncle Mel. So dadako na tayo sa 5 minutes conclusion ng ating affirmative na si Brother Mark. Go ahead, Brother Mark, 5 minutes. Okay. Okay, time start now. Kahit paano natutuwa ako sa mga nabanggit ni Brother Melchor kasi OSAS na siya, na-convert na siya sa OSAS. Kasi ang linaw ng salita niya, no? Hindi binabawi ang kaligtasan. O di kung binigay na sa'yo, forever ka nang ligtas. Once saved, always saved. Tapos na-convert ko si Brother Melchor. Sobrang napapasalamat ako sa Diyos sa pahayag niyang yon. At least may konti na lang problema, may konting diferensya na lang. At least maganda simulain na yon. Maganda simulain na. Sabi niya, yung medal, yung reward, tsaka yung gift, hindi naiintindihan ni kapatid talagang tayo, mayroon tayong reward sa gawa natin. Yes, pero hindi para maligtas. Mali yun. Okay? Yung kaligtasan, regalo, hindi mo kailangan yung pagtrabahuhan. Ang Diyos ang gumawa nun at ibinigay sa atin. Regalo lang yun. Wala yung kapalit. Okay? Ibinigay lang yun ng libre. Pero pagka reward, merong kang gagawin para makuha mo reward. Hindi naintindihan ni kapatid. Sangayon kami sa reward, kapatid Wag ka mambintang na against kami sa reward. Kaya nga kami lalo pang gusto namin maligtas ka, kapatid, kaya ka na sinusolvin ka namin, Kasi gusto namin magka-reward pag na-convert ka namin, Brother Melchor, magkakaroon ka ng reward sa heaven. Dahil pag-ibig yan Oo, pagmamahal yan. Kaya tama. Kaya kami nagpapagal, wag kang magbintang na hindi kami nagpapagal. Nagsisimikap, wag kang magbintang, mali yun. Nagpapagal kami. Nagsusumikap kami para ma-convert namin yung maraming ligaw. Kasi mahal namin sila. Bakit kami nagpapagal? Kasi hindi para maligtas kundi makuha namin yung reward. Yes, may reward naman
Pero yung salvation, regalo na hindi nakaabot sa pagkaunawa ng ating kapatid. Tapos sabi ito, may nabanggit siya kanina, yung puot. Tinanong ko kanina yan yung puot. Yung puot po ba kapatid ay nagmamahal? Hindi. Hindi kami napupuot. Di ba? Kaya nasunod namin, nagbibintang siya, napupuot kami sa kapwa namin. Pangit, bintang. Ewan ko ba't ang hilig mang bintang ng mga kapatid natin ito. Tapos sabi, walang makakapasok sa heaven na hindi ganap. Paano ka magiging ganap? Ayon sa sagot mo, kapatid, pagsunod sa kautusan, ay hindi ka magiging ganap. Ang linaw na maraming talatang binigay ko kanina. I-review nyo. Kukulangin yung 5 minutes ko Reviewin nyo na lang yung mga talatang binigay ko. Hindi kayo magiging ganap sa pagsunod ng kautusan. Sa kayo magiging ganap, pag tinanggap nyo si Yahushua, yung 3 stages ko, doon kayo magiging ganap. Okay? Tapos, sundan ko yan i-workout. Yan yung maiksi ang oras I-workout yung salvation. Sabi niya, i-workout. Ano ibig sabihin workout? Sumunod sa kautusan? Di ba? Para maging ganap. Ay, nako kapatid. Kaya ka pananagutin ng batas Kaya, yun na lang ang kulang. Dapat ipaunawa na lang sa kapatid to. Kaya ka pananagutin ng batas kasi nasa ilalim ka. Ginaganap mo yung ito pa, natanong ko kanina pala, maubos yung oras ko. Natanong ko kanina, bakit ka sumusunod sa kautusan? Para malugod ang Diyos. Bakit gusto mo malugod ang Diyos? Nagmamahal ka. Yun hindi pa lang pala Na-convert ko na si Brother Melchor kasi yung sinishare ko sa kanya, lumalabas na sa bibig niya. Di na-convert ko na talaga. Oo, nagbubunga na ng pag-ibig. Yan. Sa Diyos ang kapurihan. Sa Diyos ang kapurihan. Ilang naman ang gusto ko mangyari Yung magkaroon tayo ng isang Diyos, hindi lang ang kulang. You must born again. Dapat ipanganak ka bautismo sa pangalan ni Yahushua at ipanganak ka sa Espiritu para magbunga ng pag-ibig. Pero sana hindi hypocrisy yung pagkakasabi mo noon, baka napilitan ka lang, kaya naipit ka lang, kaya mo lang nababanggit. Sana wag ganon. Sana bukal talaga sa puso mo, kaya gusto mo malugod siya ang Diyos, kaya sumusunod sa kautusan, kaya nagmamahal sa magulang mo, sa kapatid mo, sa Last 1 minute. dahil nagmamahal ka na. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit paano, may ilang bahagi ng osas ko ang na-adapt na ni Brother Melchor. To God be the glory talaga. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi. Wave na ba? May 40 seconds pa. Sige. Tuloy. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Oo, hindi pa huli ang lahat. Huwag kang magpailalim sa batas. Kapatid, huwag kang magpailalim sa batas kasi pananagutin ka ng batas. At walang isang tao na naging ganap, malinaw ang mga talaan, para walang isang taong naging ganap sa pagsunod ng kautusan. Sana maabot ng kaunawaan niyo yan, kapatid. Oo, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat. Sige na po, wave ko na po yan. Salamat. Okay, so almost time na din naman. So, moderator? Yeah, maraming salamat sa ating mga maginoong debatista. Yan, binabati ko po ang aking sarili. Congratulations po. And congratulations po sa ating dalawang debaters na napaka-informative ng kanilang mga talakayan. So, bigyan natin ng oras para magpasalamat si Brother Mark. Bro Mark. Okay. Ayun, maraming salamat sa ating moderator at sa admin ng debate convention sa pagkakataon na to na mabigyan ako ng opportunity na ipahayag ang salita ng Diyos, makarating sa maraming tao, sa maraming makapakinig ng kanyang salita dahil ang panahon ay maiksi na. Naniniwala ako na medyo may malapit na siyang dumating kaya kailangan natin magdoble trabaho talaga, kilos para marami pa tayong maabot na maani. Ano na kasi ang ani? Ano na yan hinog na yan. Marami pa tayong maani. Yun lang po, maraming salamat. Pati kay Brother Melchor, maraming salamat sa oras. Pasensya sa kakakukulit ko. Pasensya na kasi ito na alam kong paraan para mapurihan ang ating Panginoon. Ito ay ginagawa ko out of love. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ayun, maraming salamat. So, bigyan din natin ng oras para magpasalamat ang ating negative na si Brother Mel. Uncle Mel? Salamat at natuloy na yung aming debate ni Mark Cumbao. Salamat din sa aking kumparing
moderator na si Uncle Nas at sa aking kumaring si Nadram, no? Mark Ombaw, salamat din sa iyo sa mga ginawa at mais na talakayan, ganoon din kay Sis Cynthia, kay Ma'am Angie at sa lahat ng mga nanonood, kay Sis Emma Gunran, salamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood, no? Sa susunod, kung meron pang nais na talakayin si Mark Ombaw na pag-uusapan, ay i-PM lang sa akin at ipa-schedule lang kay Sis Nad at kay kumpare kong Uncle Nash, no? Para lang mapag-usapan na kahit anong topic, no? Willing si Brother Mel na makipag discussion sa maayos at magandang talakayan para sa kapurihan ng Diyos at sa kanyang tunay na simbahan. Maraming salamat. God bless us all. To glory sa Diyos lamang ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat. Ayun. Ayan. Thank you so much, Uncle Mel, no? At magpapasalamat din ako sa In Defense of the Truth. Ayan. Thank you so much for having me here. And alam naman natin, no, na talagang maraming matututunan dito sa programang ito. So please follow, like, and share this platform, no? So marami po kayong matututunan dito. So thank you, Uncle Mel. Thank you, Maring Nadram. Thank you din, Uncle Mark, no? So thank you for having me here as your moderator. Yan. Back to you, Sis Nad. Okay, ayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Shoutout po muna ulit tayo sa ating kapatid na si Brother Jerome Dolera Kasipong. Ayan, si Brother Jerome. So, shoutout po sa iyo. Nasa US po ito. At syempre po, maraming salamat sa ating dalawang maginoong debatista. At syempre po sa aming gwapong moderator na si Brother Nash Benavides, tagapagpaiyak ng mga iglot. Charot lang. So, sorry po at thank you po sa lahat ng mga nag-share at sa lahat po ng mga nagbigay ng mga stars, ng mga ka-indie. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Nagkalaman din yung aming FB ng stars. Salamat po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga naririto ngayon, sa ating mga commentator, maraming salamat po. Pagpalain nawa po tayo ng ating Panginoong Diyos. At antayin po natin yung isa pang debate with SDA, Brother Ruben Nabal. So antayin nyo lang po at yun po yung siguro natin next na makakadebate ng ating debatista. So, i-PPM niya po kung kailan yung reschedule ng kanilang debate. So, again, maraming salamat po sa ating lahat ng mga naririto ngayon at sa lahat po ng ating viewers kanina. So, umabot po tayo ng less than 40 live viewers. Thank you so much and God bless us all. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat. Thank you po. Yan. Thank you. God bless. Tulog na Salamat tayo. po. Okay. Salamat po sa ating lahat.